Magandang araw po sa ating lahat. Sa video pong ito, ang tatalakayin po natin ay paano po binubuo ang lupon. Paano po ba binubuo ang lupon? So ang lupon ay binubuo sa pamamagitan ng pagsusunod ng proseso. Una, pagpili ng membro, ang punong barangay ay siyang otorisadong magtatalaga ng mga membro ng lupon. Kinakailangan kumukuha ng mga kilalang residente sa barangay na may mabuting reputasyon, respeto, at may kakayahang mamamagitan o magbibigay ng payo sa mga sigalot sa komunidad. Pangalawa, bilang ng miyembro. Ang lupon ay dapat binubuo na hindi bababa sa 10 at hindi hinihigit sa 10 sa 20 miyembro. Pangatlo, konsultasyon at pagsang-ayon sa sangguniang barangay. So, konsultasyon at pagsang-ayon sa sangguniang barangay bago opisyal na maitalaga ang mga pangalan ng mga nominado ay kinakailangang isumite sa sangguniang barangay para kanilang pagsang-ayon. Pang-apat, panunumpa sa tungkulin. Ang mga napiling miyembro ay kailangang manumpa sa tungkulin bago sila opisyal na magsimulang maglingkod bilang bahagi ng lupon. Panglima, panunungkulan. Ang mga miyembro ay manunungkulan sa loob ng 3 taon at maaring muling maitalaga kung kailangan. Ang prosesong ito ay naaayon sa mga probisyon ng Local Government Code of 1991 RA 7160 upang masiguro na ang mga miyembro ng lupon ay kwalipikado at may sapat na kakayahan sa paglutas ng alitan sa barangay. So once again, I am Anthony Chua Dahili. Lagi pong nagbibigay ng karagdagang kaalaman po sa katarungan pambarangay at saka po kung gusto po ninyong mas karagdagan pang kaalaman po sa katarungan pambarangay ay maaari po kayong bumisita po dyan sa malapit po ninyong opisina sa DILG at saka po sa mga assigned NLGO dyan po sa kanyang munisipyo. So once again, I am Anthony Chua Dahili. And please don't forget to follow, like, and share this video. Magandang araw po sa ating lahat.